coordinates, PCMA, vis-a-vis yung Survey 123. Yes po, Mr. Chair, ang Survey 123 po is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi natin mas accurate kesa dun sa PCMA. Kesa po sa, actually, ang pinakadatos po ng PCMA ay Survey 123. Yun po yung nag-i-encode po yung ng mga pictures. Yun po yung naka-conjunction lang po sa PCMA. Pero yung MIPS po, Mr. Chair, iba po yan kasi multi-year planning system Minsan po kasi, pagka po kasi sinurvey mo ang isang lugar, halimbawa po merong datos kayo ngayon, meron pong minsan yung pong mga river channel natin, naiiba po Siyempre, in the course of years, nagkakaroon po ng mga delineation po ng mga river channel, etc. Tapos minsan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region na hindi po siguro na-report hindi po na-i-correct agad sa system yung mga ginagawang proyekto. So yun po, dapat po siguro maging sa amin, ma-enhance namin po yung ganung. Thank you. Mr. Mr. Chairman, Bam, you may reclaim your time. Yes, Mr. Chairman, with the permission of Senator Aquino, just a manifestation, Mr. Chairman. Matagal na rin ako dito sa Senado, marami na rin akong na-attendahan na executive session. Pero doon sa salaysay mo, wala namang pang executive session doon. So, parang hindi mo sinasabi yung gusto mo sanang sabihin sa executive session. So, baka dapat sana, sabihin mo yung totoo. Ang tagal mo nagsalita, hinihintay ko yung mga detalye tungkol sa bakit gusto mo mag-executive session, pero wala akong nakitang pang-executive session sa sinabi ninyo. So, sabihin nyo yung totoo. Mr. Chair, ano po kayang aspeto ang dapat kong sabihin para doon sa yung po bang mode ng bidding o doon po kaya sa aspect ng pagkuha ng mga proyekto? Parehas. Sa sarili mong pananaw, tingin mo kailangan ng executive session. Sa sarili mong pananaw, we're not questioning it. Ang tingin ko po medyo... Okay, understood. Senator Bam, you may reclaim your time. Sige po. Kasi yung nakwento niyo po, Yusek, yun yung maayos na paraan, di ba? Kung naging maayos lahat ng paraan, yun yung nakwento ninyo. Pero klaro po, kunyari, sa distrito nila Engineer Alcantara, maraming naging problema. May mga ghost, may mga alanganin, no? So, unang-una po siguro, talk about the bid. Meron ba talagang bidding na nangyayari sa inyo pong nasasakupang lugar? Ano po bang mga areas po na responsible po kayo? Buong Pilipinas po ba? Hindi po, Mr. Chair. Ang under ko po nung ako po undersecretary ay ang Luzon except 1, 2, and CAR, saka po Visayas. Okay. Malaking region po yan. May bidding po ba talaga nangyayari? Kasi napag-usapan po namin dito yung bid rigging, yung pwedeng pagmulta ng Philippine Competition Commission. So first question ko, meron ba talagang bidding na nangyayari sa mga proyekto? Pangalawa, and maybe this can be my second and last question, Mr. Chairman, yung nangyaring ghost project, saan ho nag-fail yung proseso po ninyo para magkaroon ng ghost project, no? Sige po, those two questions po muna. Sa aking pong pananaw, yung pong bidding, talagang nirerespeto po ng mga district engineer at saka ng mga regional director kung sino po yung pinaka-proponent, kung sino yung nagbagsak ng pondo, kung sinong representative, kung sino po yung may-ari ng proyekto. Usually po, mga district na po at region, ang sinasabihan na po dito. Kaya po, normally, kumbaga sa pag sinabi pong kanila, napapatulong sa mga district, sa mga region. So, pag po napatulong na ganun, of course, natutulungan po. Kasi nga, alam naman na merong sometimes there are costs, project costs. Beyond doon po sa nila, yung mga tinatawag po ninyo na mga gastos na kailangan pong matulungan at mapunta sa kanya at maibalik sa kanya. So, doon po, may nominated po na contractors. The usual po dito ay tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. So, Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na, anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay lutong-luto na? Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila,
kung takot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito, kamukha po ng ating mga representative, pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Meron din pong areas na meron pong naglakad. Pag hindi po napunta sa kanila, talagang iipiting ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Yun po yung nangyayari doon. Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, anong solusyon nakikita mo para wag na mangyari yan? Would regionalizing the district engineering offices be a solution? Alisin natin sa district para walang pakialam yung congressman. Gawin Pwede natin po. regionalized. Mr. Chair, pwede po yan kasi pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon sa ano po, doon po sa area. Meron pong nangyaring ganoon. Meron pong there are congressional districts. Please do not ano po yung ano na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon na mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila. So regionalizing the ano po Mr. Chairman, nangyayari po sa amin pagka po ginawang region ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative. Talaga pong pwede pong ganun dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director hindi po kamukha ng district na talagang parang localized. Yun So, po yung- anong nakikita ninyong solusyon dyan with the permission of Senator Aquino? Anong nakikita niyo? Ano masasuggest niyo solusyon sa amin? Para hindi mangyari, para magbago yan. Dahil mukhang sabi niyo nga, 100%. Nung sabi niyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatango si Engineer Alcantara. Anong solusyon na nakikita niyo dito? Sapagkat yun yung isa sa mga purpose ng aming investigasyon Nagkakaroon po kasi ng pagkakataon pagka po, yun nga po, medyo meron po kaming detailed unit price analysis pero sometimes it's being bloated. Yun po yung nangyayari. Although we conduct quarterly price monitoring scheme in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga pong isagad yung presyo. Kumbaga kung ano po yung presyo ng kwan, to strictly monitor the standards and then the materials being used in a project. Minsan po doon po nagbo-bloat Kaya po nagkakaroon ng pagkakataon na ang variance, kumbaga napapaliit po Masyadong ginagawa po nilang kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hindi po. Mr. Chair, ako, time ko na. Hindi pa, ay yung interjection lang. Interjection. We're looking for solutions. Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka. Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. O yun, coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, Pwede ka pa magnegosyo doon. Pwede ka pa magnegosyo. Iba nga doon, negosyo na siya po Nag-load pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Thank you, sir. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. Mr. Chairman, may oras Teka pa. muna, Mr. Senator Aquino, just want, dun lang sa point na yun, I'm sorry. Pinag-uusapan namin nila Senator Marcoleta alisin yung district, yung DEO, gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Mr. Chair, We will formulate a law to that effect, restructuring the DPWH. Mr. Chair, may I po, nung una po ang narinig ko region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal niyo, Mr. Chair, Mr. President, gawin pong region and district. So ngayon ko lang din po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito Baka po mahirapan to really come up with the ano po ng bawat district to attend to the needs of every district. Masyado pong malawak ang isang May I regional. interject, Mr. Chair?
Kaya po, pinopropose ni Senate President, talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po, ang nag-a-appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressman, wala po kayo magagawa. Sunod-surunuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya, nakukura po talaga eh. Mr. President, meron po pong isa. Payagan natin sa ating tuntunin. Huwag na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagmumula yun eh. O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan para po yung paglalatag ng yung project, macro, talagang panglahatan. Yung national impact, kitang-kita eh. Hindi yung gagawa ka ng flood control dito, doon, hindi man magkakaugnay. Walang impact eh. So, pagkatapos papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito, napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunuan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, doon pala eh. Thank you very much, Senator Marcoleta. 1 minute, the chair recognizes Congressman Toby Chanco. He wants to... Iyan ko lang po kasi. No, Maglalagay po kami, Senator Ping, halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo, kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po pag hindi ko kilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. thank you. Senator Toby Chanco is